So, totoo yun Yan, kasi yung bumabagsak ang pera natin eh. So, tumataas Oo, yung di utang ba? natin more. Yung pag Yung value ng pera. binayaran mo yun, bibili ka ulit ng dolyar, Mm, pero mas malaki ng babayaran mo, di ba? exactly. Tama Ganun yung po. nangyari dun sa tatay. Mm, Yung tatay kasi, yung nung nangutang sila ng malaking utang sa dolyar, okay? Nung 1982, ang piso noon 8.54 to a dollar lang. Nung 1985, 1986, naging 20.39. Okay. mm. Kaya lumobo talaga yung pagbayad natin, pambayad ng ano kasi ang laki nung binagsak ng Oo, piso ang laki eh. ng tinaas So, ng syempre ano dahil natin ng value ng dolyares kumpara sa peso. oo. So kung ang utang mo dolyar, kumbaga ikaw, nangutang ka ng $100, ang palitan eh sabi mo ng 40. Tapos ngayon 60 na, 'di ba? So pag binayaran mo yung $100 na yun, times 60. So in peso terms, magkano yun? 60 times 100 is 6,000, tama ba yun? Ay, Mm, 60,000. Pero nung inutang mo siya, 40 lang, 'di ba? So yes, 40,000. So ang tinaas niya ay 1,000. 20,000. Mga kababayan, magpakatotoo tayo ngayon. Pag-usapan natin mga numerong pilit na itinatago sa ilalim ng carpet ng mamamayang opisina. Ngayong umaga po, may bisita ho tayo. May bisita ho tayo na isang napakagaling na ekonomista. Talaga naman na nagtrabaho siya sa malalaking kumpanya. At isa siya na talagang malakas ang boses na nagsasalita na wala siyang kulay sa politika dahil po ang kanyang basihan ng paglaban sa kamaliang nangyayari sa ating bansa ay based on numbers or sa economy nangyayari na masama sa ekonomiya natin. So ating pong i-welcome sa ating tawag dito sa Radyo Agila ang paborito pa rin nating si Miss Cora Guidote. Miss Cora Guidote, good morning po. Good morning sa'yo, Kathy. Mukhang long time no see, Maraming salamat sa pag-guest mo sa akin this morning. Parang hindi ko naririnig si Miss Cora eh. Sorry. Bukas naman ang aking audio. Hindi pa rin. Mahina. Yeah. Sorry. Narinig na ako. Ayan. Okay na. Ayan, Miss Cora. Okay na. Yes. Good morning, good morning. Good morning, Kathy. Parang long time no see na. Oo nga, hindi ako makaget over dun sa numbers na ilatag nyo po nung nag-usap tayo. Actually, kagabi lang. Kasi nakakalula talaga naman, no? Eh, hindi ako ekonomista. Actually, meron pa nga akong hindi na ipakita mamaya. So kung pwede sana mamaya, pwede akong mag-share sa Zoom para mas madaling ma-pick up ng mga nanonood yung mga sasabihin natin. Sure po, opo, anytime po. Nandiyan naman po ang ating team dito na magagaling sa Radyo Agila. Oo, salamat. Ayan na nga, 'di ba? O ngayon, Miss Cora, kasi ayun na nga po, kagabi, eto nga yung ingay sa politika ang pilit na ano ba 'yun? Ginagawa ng ating gobyerno or ibang leader dito sa ating gobyerno. Ang focus nila is magpasiklaban or magpataasan ng ihe or i-priority nila ang mga awayan sa politika rather than dun sa totoong problema natin ng mga kababayan natin dito, which is yung inflation nga po, yung pagtaas ng mga bilihin, kuryente at anumang mga babayarin sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. So Miss Cora, para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, gustong-gusto ko talagang umpisahan ulit natin or talakayin natin yung ating pinag-usapan kagabi dahil po talaga naman na karapat-dapat na malaman ito ng mamamayang Pilipino, hindi lamang ho yung dahil nasa TV or nasa YouTube, but rather also nandun ho sa what do you call this? Doon sa mga nakikinig sa radyo katulad ng mga probinsya para humaliwanagan sila na ito po dapat yung tuunan natin ng pansin dahil napaka-importante po itong malaman ng lahat. Katulad ng sinasabi nyo ng recession na sinabi nyo nga kung hindi dahil sa OFW may recession na tayo. Ayan po, binibigay ko sa inyo ang floor, Miss Cora.
Salamat, Kathy. Pwede ko bang i-share yung aking mga slides? Opo, sige po. Ayan po. Ayan, andyan po ata yung slides, no? Ayan. Ayan. So, kung nakikita ninyo, Andyan na ba? Kasi hindi ko nakikita dito sa, sa screen. Yeah. nakikita na ba? Hindi ko pa maano eh. Kasi hindi ko makita sa screen so far. Wait lang ha. Mukhang nakikita na kasi parang... Ikaw, nakikita na ata yung sa akin lang hindi ko makita. Yeah. Oo. Anyway, Ayan, go ahead, Miss Cora. So gusto ko ibahagi na ang talagang state ng economy, no, kasi talagang pahina ng pahina yung growth natin bilang tawag dito, bilang isang ekonomiya kasi yun nga, maski walang krisis nung langis, nung ano pa lang, tawag dito, nung third quarter pa lang, fourth quarter ng 2025, nanghina na sa 3% yung pagtaas ng ating ekonomiya. In economic terms, sinatawag yan na GDP or Gross Domestic Product. Pero yun yung pag-measure ng ating ekonomiya. So, bumaba na yan ng 3% nung last quarter ng 2025 pa lang. Okay. At ngayong first quarter ng 2026, bumaba pa lalo sa 2.8. So, kailangan matandaan ng mga tao na wala pang krisis sa langis noon. Okay. Tama. Kasi laging ginagamit ng gobyernong rason kaya raw mahina yung economy. Dahil sa gera. Dahil daw sa gera sa Middle East. Hindi totoo yun. Ang talagang rason ng paghina ay yung pagwala ng kumpiyansa ng mga namumuhunan at saka ang kulang sa mga infrastructure projects dahil sa corruption. So ang talagang ugat ng problema ngayon ay corruption. Hindi yung Middle East crisis o kung ano-ano pang sinasabi nilang rason. Parang tinatakpan nila yung totoong rason kasi syempre sangkot sila doon. Ayun na nga, 'di ba? Parang kahapon nga 'di ba? Parang sinabi ko nga po kagabi na araw-araw naririnig natin ang mga pangako ng pag-unlad, pero bakit yung 500 pesos pag pumunta ka ng palengke parang wala lang, parang bumili ka lang ng kalamansi or 1 kilong kamatis, no? Na talaga naman na may panloloko, sabi mo nga, Miss Cora, na pambubudol talaga. Yung parang flowery words, pangako na hindi naman nararamdaman ng mamamayang Pilipino. Tama, okay. So, yun yung kaya sinasabi nila, kaya mataas ang inflation dahil ganyan. Kahit naman hindi mataas ang inflation, talagang mahina na yung ekonomiya. So, yung inflation, 6.8% pa, di ba? So, kailangan matandaan nila na, mas humihina ang ekonomiya kung mataas ang inflation, pero dati nang mahina ang ekonomiya natin. Ngayon, bumababa na yung presyo ng crudo, no, sa international market. Pero wag pa rin nilang asahan na lalakas ang ekonomiya kasi sinasabi ni BBM, kaya natin mag-grow ng 6%. Paano niya kukunin yung 6%? Samantalang nung first quarter, 2.8% na yan. So para kumuha siya ng 6% para sa buong taon, kailangan siyang tumaas ng 7% for the next 3 quarters. Saan niya kukunan yan? Mahina pa rin ang investments. In fact, bumagsak pa rin ang foreign direct investments, no? Tapos, ang government infrastructure, halos wala pa rin ng mga bagong proyekto. Tapos, dahil walang mga ganyan, investments tsaka proyekto, kulang sa trabaho. So, kung kulang sa trabaho, anong gagastusin para sa household spending? Yun yung ikatlong poste ng ating ekonomiya, no? So, investments, government spending, household spending. Ang ikaapat yung trade. Talo naman talaga tayo sa trade dahil mas malaking ini-import natin kaysa sa ini-export. So, laging negative yan. So, saan niya kukunin yung growth na yon? Isi-switch ko yung slide sa sinishare ko. Paano ba ito? Go to your left and click it. Baka ganun. Kasi hindi ko nakikita sa screen. Okay. So, anong slide po yung gusto nyong i-next? Yung next po ba? Oo, yung susunod. Na-control ba nila from... Hindi, dapat ako mag-control .
You need to control it. Anyway, Miss Cora, di ba meron nga yung graph, yung ano natin, 6.8% to 2.8% na pinag-usapan natin kahapon. Tapos meron kang kinorek sa akin din noon, no, na actually. Oo, mas ito nga tumaas eh. na. Gusto ko Ayan. ipakita yung Ayan slide na na po yan. ba? Ayan, share ko na siya. Ayan. Ayan, itong slide na to. Oo. So, dyan mo makikita yung breakdown ng economy natin. Consumer spending, government spending, investments, tapos exports minus imports. Tapos sa kabilang side naman, kasi parang balance sheet yan eh, kung accountant ka, kailangan balance yung two sides mo, yung expenditure side at production side. Sa kabilang side, you have agriculture, industry, and services. So, ang parang pinapakita dyan, ang ating ekonomiya ay consumption-led at saka service-led, ganyan. So, maliliit yung contribution ng ibang sangay ng ekonomiya. Ngayon, yung GDP, wala pa dyan yung remittances, no? Na pinapadala ng ating OFWs. Kung makikita mo, yung remittances, nandyan yan sa net factor income, doon sa baba, yung nakaitim, no? So, yung tinaas niyan nung first quarter ay 4.5% lamang. Samantalang nung previous years, double digit yan. Nung pinakamataas nga nung naka-recover na tayo sa COVID, 96.8% growth yan. Yan ang nagpapataas ng consumer spending sa Pilipinas. Ngayon na nanghina siya, ang tinaas lang ay 4.5%. Syempre, nanghina rin yung consumer spending, 3% na lang galing sa 3.8% last year. So, yung pati yung gross national income natin, bumaba din. Yan ang naging rason kung bakit ngayon meron tayong stagflation, di ba? So, pag sinabing stagflation, mababa yung growth tapos mataas ang inflation. Kung wala yung mga OFW remittances, bagsak na yung economy natin, nasa recession na tayo. Pero dahil may mga remittances, nasa stagflation pa lang tayo. So, hindi ko alam kung dahil nga nagkaroon na ng deal ang US at saka Iran, baka makabalik na sa trabaho yung ibang ating overseas workers. Kasi alam mo yung mga seafarers na nakasakay dun sa mga nagdi-deliver ng crudo, nawalan sila ng trabaho kasi hindi makalabas yung mga barko na nagdadala ng langis. Maraming Pilipino doon na employed ng mga barko, no? Yung mga nag-ooperate ng barko. Kaya nandyan tayo sa stagflation ngayon. So sa akin talaga ang tingin ko ang talaga nagpabagal ng ating ekonomiya ay ang corruption. So hindi ang sinasabi nilang oil crisis, kasi wala pang oil crisis nung bumagal ang ekonomiya natin. Nangyayari na to lahat basically, Miss Cora, no? So, ang nakakalungkot po, Miss Cora, alam mo, malaking pasasalamat namin sa inyo kasi sa totoo lang, alam naman po natin na etong ginagawa ninyo, wala naman din ho kayong napapala dito, but rather gusto nyong tulungan ang ating kapwa Pilipino na malaman kung ano talaga ang estado ng ekonomiya dahil mukha naman talagang pinagtatakpan ng ating gobyerno at ibang ekonomista na halos ayaw pag-usapan ito ng tama or naglalabas lamang ng mga datos or selective na datos base sa ikabubuti ng gobyerno ito. Alam mo, mali din yun kasi at the end of the day, ang magsasuffer dito yung mamamayang Pilipino, Miss Cora, di po ba? Kasi kung hindi nila alam ang katayuan ng ating ekonomiya, kung magiging komportable lang sila at masasanay sila sa ganitong kahirapan, di na nila alam na sa susunod halos wala na silang pera or ipanggagasos or matatanggap man lang nakikitain. Katulad ho nung sinabi nyo din, Miss Cora, kahapon na ang mga kababayan natin dahil sa hirap ng buhay, ultimo yung less work time, tinatanggap na lang para lang makasurvive or magkaroon man lang ng isang meal sa isang araw or baka nga wala pa halos. Ito nga yung slide ngayon na gusto ko ipakita yung purchasing power ng piso. Naka-reflect na yan. So, kung pwede ipakita ng team. Opo. Yan. Makikita mo yung piso natin, habang tumataas ang presyo ng bilihin, yung blue line, bumabagsak yung
halaga ng piso. So, dahil mataas ang inflation, yung piso ngayon, kumbaga, imbis na 1 peso ang value niya or halaga niya, 73 centavos na lang siya. Oo So, nga. pag pumunta ka sa palengke at may dala kang say 1,000 o maski 1,000, di ba? Ang halaga na lang nung 1,000 na yon ay 730 pesos. Yun na lang ang kaya niyang ipangbili dun sa mga bilihin. So, kung tataas pang inflation, maaring lalo pang manghina ang halaga ng piso. Okay. Ngayon, meron pa akong isang gusto ipakita. Saan na ba yun? Yung naging effect ng ating, ay wala pala dito eh. Nahanap ko yung slide. Yung kasi, yung unemployment natin, talagang bumagsak. Nitong first 4 months, no? Ito. Ayan. Ayan. So, baka pwedeng ipakita ng Peso team, purchasing power ba? Or itong employment at underemployment. Kasi 'di ba sabi ko sa yung peso purchasing power bumagsak to 73 centavos. Tapos ang unemployment mo mataas pa rin sa 4.8%. Pero mas grabing tinaas nitong underemployment, yung yellow line. So, nasa 15%. Halos kasing taas yan nung time nung lockdown. Okay? Oh my God. Anong ibig sabihin ng underemployment? Ang underemployment, ang ibig sabihin yan, may trabaho ka nga pero less than 8 hours. So, malamang naging contractual na lang sila. Kasi kung wala silang mahanap na trabaho, papatulan nila kahit hindi sapat sa oras kasi kailangan rin nilang kumita kahit papano. Ang minimum wage ngayon, 690. Sabihin na natin 695, no? Kung underemployed sila, sabihin mo ng 4 hours lang sila nagtatrabaho. So, mga 350 lang kikitain nila kada araw. Okay. So, yung underemployed na yan, I think mga 11 million yan. Idagdag mo dyan yung walang trabaho na mga 2.4 million. So, labis-labis ng 13 million yung medyo hirap talaga na makakope ngayon dahil mataas ang bilihin. Kasi kunwari, meron kang 695. Ang totoong halaga niyan, di ba, much less, sabi mo ng 550, ganyan. Anong ipagbibili mo dyan kung ang bigas ay 50 pesos kada kilo? 10 kilong bigas na lang yun, Miss Cora. O, di ba? So kung kung 4 kayong kumakain sa isang araw, ilang kilong makukonsumo mo? Sabihin mo ng 150, no? Kung 3 kilo. O, so matitira pa sa pera mo, matitira na lang sa pera mo, magkano na lang. Tapos bibili ka pa ng ulam, magbabayad ka pa ng kuryente, magbabayad ka pa ng tubig, yung ganun. Tapos yung pamasahe pa, di ba? Yes. So talagang pagkakasyahin mo yun at talagang, alam mo yun, gipit na talaga. Kaya nakakaawa talaga yung mga manggagawang Pilipino ngayon. Opo, ano po, Miss Cora, ang yung hindi ko maisip na paano sila nakaka-survive kung ganyan yung sistema. Tapos tayo, yung gobyerno natin, ang mas maingay pa sila sa issue ng politika kesa sa tunay na problema ng ating mga kababayan, which is yung kahirapan. And hindi na alam mo, ito Cathy, i-deny. Apo. Siguro nagsusurvive sila pero ang kinakain nila hindi pampalusog. Opo. Kasi sabihin mo na instant noodles. Opo. Ano lang yun, puro carbohydrates lang yun, di ba? O kaya kanin, gagawin nilang lugaw. O kaya kanin, ang ulam nila, either asin, ketchup, o patis, ganyan. So, magiging malnourished lalo na yung mga bata. So, kumbaga, magkakaroon ka rin ng long-term health problem kasi kulang sa sustansya yung mga kinakain ng mga Pilipino, ng masang Pilipino, kasi nga hirap sila. Tapos, ganyan ang nangyayari sa PhilHealth, yung health services natin mahina. Oo nga. At saka, yun na nga, Miss Cora, balikan natin yung, di ba, sabi mo nga, no, yung banta ng recession, pagdausdos ng growth na 2.8% GDP drop, di ba? Sabi ko nga, sana ang gobyerno, wag silang magbigay ng flowery words or false hope.
Kasi noong bahagi ng 2026, I think you corrected me with this, bumagsak ng 2.8%. Tama po ba yon ang economic growth or GDP ng Pilipinas? Ayan. Ito na po ang pinakamababang bagsak ng bansa sa labas ng panahon ng pandemya. Simula po ito noong 2009, di po ba, Miss Cora? Dahil sa epekto raw ng crisis sa Middle East, which is kinorek nyo na po na iyan ho ay malaking kasinungalingan kasi before pa magkaroon ng crisis sa Middle East is talaga namang bagsak na po talaga ang ating economy. Kaya nga po dahil nga ito, lalo na ho yung corruption sa flood control projects, obviously na nagtataka nga ho tayo na ang laki-laki ng pera pero wala tayong makita na isa man na magandang proyektong nagawa ng gobyerno or nakagaas sa kabuhayan natin. Opo. Alam mo, ang pinaka-pruweba mo na lang na talagang may corruption kasi napakalaki na ng utang ng Pilipinas ngayon. Okay. Opo. Pakita natin yung graph ngayon. Ay, yung chart pala. Pakita natin team yung table na naka-reflect sa PowerPoint. Ayan guys, pakita yung natin. Yung utang natin ngayon as of April, 18.5 trillion na yan. Okay? 18.5 trillion. Diyan sa utang na yan, ang nakalap ng BBM administration sa kabuuan na yan ay 5.7 trillion na. Grabe. 5.7 trillion na ang nakalap na utang ng ating administrasyon ngayon. Guys, pakikita yung slide. Oo. So, may napapansin ka bang proyekto na pinopondohan niyang inutang na 5.7 trillion? Di ba wala? Alam mo, kinompute ko yung 5.7 trillion. Opo. Kasi dati galing ako sa isang kumpanya na gumagawa ng malls. Yung average size or yung medium size na mall, sabi mo ng 5 billion ang maaring gastusin para gumawa ng isang medium size mall. Okay. So, yung 5 trillion, 5.7 trillion, kaya niya magpatayo ng more than 1,100 malls. Wow. Ganun karami. Yung alam mo ang pinakamalaking mall developer dito ay SM, di ba? Opo. Alam mo kung ilang malls lang meron sila at yung iba pa napakalaki. Opo. They only have 90 malls nationwide. Pero yung 5.7 trillion can finance the construction of 1,100 malls. Wow, grabe. So, pwede na rin tayo magtayo ng magagandang hospital niyan, di ba? Hospital, eskwelahan, markets, ganyan. Opo. Kaya magpatayo, kayang-kaya sa 5 trillion. Opo. So, anong ginawa nila doon? Kaya dito makikita yung corruption kasi nangutang sila ng nangutang pero wala tayong nakitang pakinabang doon sa utang. Walang improvement. Tapos tingnan mo itong table na to na nasa ngayon, nasa Zoom ngayon, pinapakita. Yung principal na binayaran natin this year, lumobo by more than 100%. Makikita mo, yung principal na binayaran natin ay 716 billion pesos. Galing yan sa 335. So more than 100% yung tinaas niya. Principal. Yung interest, 337 ang binayaran, galing sa 287. So tumaas din. So yung pinakabuong binayaran natin na utang nung January to April ay 1.05 trillion pesos. Ano po yan, Miss Cora? Interest pa lang yan o total na tinry nating Total yung 1.05 trillion. Okay. Yung principal ay 716 billion. Yung interest ay 337 billion. So, pinapayaman natin yung mga bangko. Ano ba yan? 337 billion. Okay? So, di ba sabi ko sa iyo, ang paggawa ng isang malaking mall ay 5 billion lamang. Opo. Okay. So, kita mo yung binabayad natin sa sa interest. Sa interest. Yung mga bangko talaga pinapayaman natin. Tapos yung nakolekta ng BIR, ng customs at ng iba pang yung revenues na nakalap nung same period na yon ay 1.6 trillion pesos. So kung titignan mo, more than 60%
nung kinita ng ating gobyerno ay napunta lamang sa pagbayad sa utang. So this is a Ayan, pattern na kung ganito ang mangyayari at magpapatuloy ito, ganun pa rin Oo. talaga. At Oo. dadagdagan pa kasi ang binabayaran lang natin, interest mostly, di ba? Tas a little bit of our Oo. debt. Siya yung principal. Opo. So, para matakpan yun, mangungutang sila ng mangungutang. So, parang vicious cycle na yan. Opo. Ngayon, tignan natin yung susunod na slide. Okay? Dito, kinumpara ko yung nakalap na utang na ni BBM at saka nung tatay. Okay? Kasi nung panahon ng tatay niya, nagka-debt crisis tayo eh. Yes, tama po. 20 years tayo napunta sa IMF program na talagang naghirap talaga ang Pilipinas nung time na yon. So yung tatay niya nakakalap ng 395 billion pesos na utang. Okay, 300 na almost 400, sabihin na namin 400 billion. Okay. Yung si BBM nakakalap na siya ng 5.7 trillion, kagaya nung sinabi natin kanina, di ba? Opo. 5.7 trillion. Ganyan kalaki yung difference nung inutang niya at saka nung tatay niya. Eto nga po, Of course, may inflation dyan. Opo. Siyempre, may inflation dyan. Pero pag tinignan mo, maski measure mo yan na dagdag na inflation, sobrang laki pa rin nung nautang na nung anak. Ayun nga po, Miss pag Cora. Yeah, sorry po. Yan nga po yung sinasabi ko kanina na hindi ako makatulog. Kasi, nung tinitingnan ko to, then we were talking about it last night, nakakalula. Kaya nga, di ba, nakakakilabot na yung inaabot nating utang ngayon. Pero yung karamihan, hindi nalalaman to eh. Kasi dito makikita talaga na may corruption eh. Opo, saan napupunta ang pera? Hindi yan linalabas talaga ng mga media natin. Kasi, wala, syempre hindi maganda yung reflection yan sa gobyerno. So, ang swerte lang talaga si BBM kasi meron tayong OFW remittances, diba? So, nung time ng tatay niya, wala pa masyadong OFWs noon. Konti lang yung mga farmers na pumunta sa Hawaii, tsaka yung mga konting doktor, ganyan. Kaya ang mga contribution lang noon, 300 to 600 million dollars per annum. So, yung nung bumagsak yung ekonomiya natin, nung time ng tatay ni BBM, 2.5 billion lang yung international reserves. Kaya, tapos yung dollar na utang niya was 22 billion. So talagang nawalan tayo ng dollar reserves doon. Ngayon, sa panahon ngayon, meron tayong 104 billion dollars in reserves. At karamihan dyan dahil sa OFW remittances. So last year, yung remittances umabot ng 40 billion. Okay. Wow. Ang dollar na utang ni BBM is 33 billion dollars. Okay. Pero nakakagulat, yung susunod na slide. Yan. Ang nakakagulat, this year, lumobo yung dollar debts ng gobyerno. Kumbaga, tumaas ng 44%. Wow. Okay. Yung external debt natin. At kaya ako nag-worry dyan kasi nanghihina ang piso. Okay? Exactly. Okay, nanghihina ang piso. So, habang nanghihina ang piso, yung inuutang mong dollar debt, pag binayaran mo yun, lumalaki. Oo. Diba? Lumalaki yun. Yung susunod na slide, teka. So, totoo yun kasi bumabagsak ang pera natin eh. So, tumataas yung utang natin more. So yung value ng pera. Binayaran mo yun, bibili ka ulit ng dolyar, pero mas malaki nang babayaran mo. Exactly. Diba? Tama Ganun yung po. nangyari dun sa tatay. Yung tatay kasi, itong slide, pwede ipakita ba yung susunod na slide? Eto ba yan? Inano ko na yun eh. Okay. Yung susunod na slide. So, ang nangyari sa panahon ng tatay niya, nung nangutang sila ng malaking utang sa dolyar, okay? Nung 1982, ang piso noon 8.54 to a dollar lang. Nung 1986, naging 20.39. Okay? Kaya lumobo talaga yung pagbayad natin.
pambayad ng ano, kasi ang laki nung binagsak ng Oo, piso ang laki eh. ng tinaas So, ng syempre, ano dahil natin ng value ng dolyares kumpara sa peso. Oo. So kung ang utang mo dolyar, kumbaga ikaw, nangutang ka ng $100, ang palitan sabi mo ng 40, tapos ngayon 60 na, 'di ba? So pag binayaran mo yung $100 na yun, times 60. So in peso terms, magkano yun? 60 times 100 is 6,000, tama ba yun? Ay, Mm. 60,000. Pero nung inutang mo siya, 40 lang, 'di ba? So Yes, 40,000. So ang tinaas niya ay 1,000. 20,000. Grabe. Daig So pa ganun ang 5-6. ganun yung concern ko kasi kasi ano ang tawag dito, yung inuutang niya ngayon mas malaki yung dollar component kasi tumaas siya ng 44%. So pag binayaran natin tapos nanghihina yung piso dahil nga wala masyadong investments na pumapasok, foreign investments na pumapasok, umaasa lang tayo sa OFW OFW. remittances. Lumalaki yung dollar component, kaya lalaki rin yung pambayad natin ng utang. Hindi ho ito titigil as long na hindi umaakyat ang ating ekonomiya kasi pabagsak ang presyo or ano yun? Peso natin kumpara sa dolyares. Oo, yung halaga ng piso kumpara sa dolyar. Correct. Parang ano yan, 'di ba, Nagigets Miss mo? Cora, para sa madaling salita is kapag dati kung ang palitan ng dolyar ay 10 piso sa isang $1 is 10 pesos, kung naging 20, Oo. dodoble lahat ng Dodoble yung babayaran pambayad natin, mo. ng utang Oo, natin. yung babayaran Napakasakit mo na utang. katotohanan. Ganun yung nangyari nung time nung tatay ni BBM at mukhang mangyayari na naman ngayon kasi ganun ang trend na nakikita ko ngayon eh. Tumataas yung inuutang nila sa dolyar. Hindi natin ito napag-usapan kahapon eh. Yeah. Pero importante ito kasi Mm-mm. diyan tayo maaring magkaroon ng ng Problema, mas malaki. malalang krisis kasi babagsak ang credit rating natin. Exactly. I think that's happening now kasi there are certain countries na parang, if I'm not mistaken, nababalitaan natin, nag-aalangan na pahiramin na tayo ng pera. Miss Cora. Actually, South Yeah. Korea, ang South Korea nagsabi na ayaw na nila magpautang. Yes, Okay? yes. So, Yeah. last year pa ba yun o 2 years ago, basta nagsabi ng South Korea, ayaw na nilang makipag sa bilateral agreement with the Philippines kasi nakikita na nila na massive yung corruption. So yung governance natin is so bad that the trust level or the confidence level, not just of yung mga businessmen, kundi pati yung mga governments na pwedeng magpautang sa atin. Yeah, I think Okay. what happened, So sinabi nila, nag-pledge ang Japan ng ganitong karami. Pledge lang yun. Di tayo sigurado na talagang papasok Gagawin yung nila. business niya. I think what happened there, no? Kasi there are several times na pinahiram tayo ng pera, pero yung pera na pinahiram po sa atin, hindi natin ginamit talaga dun sa nakaalaan talaga nakalaan na dapat pagkagastusan. Yung flood control, di ba? Daming ghost. So saan napunta yung perang yun? Exactly. Malamang yung maraming pera doon galing sa pangungutang o kaya yung sa PhilHealth o kaya yung kinuha nila sa PDIC, di ba? So bakit sobra-sobra yung expenditures nila? Samantalang, in the past, hindi naman ganun yung trend eh. At saka, Miss Cora, ang taas ng mga taxes natin, overtax na nga tayo. Tapos, saan napupunta yung mga pera na yan, di ba? Mahirap pa rin ang mamamayang ang laki Pilipino. ng taxes, pero wala ka nakikitang pagbabago ngayon. In the previous administrations, hindi lang yung last, but even yung time nila Pinoy, nila Gloria, kay Gloria, matindi rin yung corruption nun, pero may nakikita kang mga proyekto, di ba? Ngayon wala talaga eh. Correct, Ito yung wala. sinasabi ko, itong chart na to, yung sinasabi ko na nung nangutang yung tatay ni BBM nung 21 years na presidente siya, nung 1982, 854 lang yung piso, tapos nung 1986, naging 20 pesos per dollar, no? So, kaya bumagsak yung ekonomiya natin kasi hindi na mabayaran yung ano. So, nung 1984 at saka 1985, minus 7%
yung growth yung bumagsak yung economy natin by 7% nung mga taon na yon. Tapos nung 1986, nagka-people power revolution na. Exactly. Tama po, Yun. tama. Grabe ngayon talaga, Miss Cora, na ito talaga yung ayaw nila tong pag-usapan eh. Itinatago nila Oo, ba ito sa tinatago nila tao? yan. Kasi parang, at saka ayaw nilang ipaintindi sa mga tao. Kasi syempre, pag hindi mo naiintindihan, di ka iimik. Di Correct. ba? Kaya ngayon, sinasabi ko na kasi para kailangan maintindihan niya ng mga tao kasi ang magbabayad niyan, yung mga anak nila, yung mga apo nila, yung mga anak ng mga apo nila, ganon, yung future generations kasi palaki na ng palaki ang utang na yan. So ngayon pa lang, ang utang ng kada Pilipino ay 164,000 pesos. Tapos dadagdag yan ng 14,000 pesos kada taon, wala pa yung interest. Okay? Kasi every year, ang deficit na nakukuha nila ay ang sobrang expenditure nila over the kinikita is 1.6 trillion kada Yes. taon. So kada taon lumalaki yung utang ng ganun kalaki, 1.6 trillion. Correct. Nako, Miss Cora, nagtataka At saka rin naman Kathy, tayo sorry. dyan eh. Sige po. Ang nakalimutan ko sabihin, in addition to the pangungutang, nagbebenta na sila ng mga assets ng gobyerno, Oh, wow. ng patago. Pasikreto. So, biglang nabenta yung isang airport natin, yung domestic airport. Biglang nabenta. Wala tayong kaalam-alam doon. Correct, correct. Grabe ngayon, no? Tapos, I think they're covering it up by doing, yung naggumagawa ng kaguluhan para hindi mahalata or hindi mapansin ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. At naway, Miss Cora, sana dumami pa yung mga kagaya mo na taus-pusong gustong tumulong sa ating bansa para malaman ng ating mga kababayan ang totoong kalagayan ng ating ekonomiya. Dahil sa huli, yung mga leader natin, kung sino man umupo dyan, congressman, senators, presidente, vice president, ay pansamantala lang. Pagkatapos nila, tayo pa rin, tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino magsasuffer. Tayo magbabayad ng utang, tayo nahihirapan, hindi naman po sila. And katulad nga yan, sa malawakang korupsyon, aalis sila or matatapos ang kanilang liderato na ang sasarap ng buhay nila dahil sa yung iba sa kanila ay nakinabang dito sa nakawan sa gobyerno. Tama yan. Talagang tayo magbabayad yan in the future. Actually, hindi naman tayo. Pati yung mga pro-Marcos ngayon, na hindi umiimik, pati sila maapektuhan yan over time. At saka, di ba, Miss Cora, ang utang ng bansa ay lumalaki ng halos 9% taon-taon. Ngunit ang ating ekonomiya ay lumalago lamang ng 5% hanggang 6%. Sa madaling salita, mas mabilis tayong mangutang, Miss Cora, kaysa sa kakayahan nating kumita. Hindi tayo tumataas ng 5 to 6%. Ang tingin ko, tataas lang tayo ng 3%. Ay, ganun po Pero ba? yung pangungutang, mas malaki yung inaakyat. Grabe. Dapat talaga itong tutukan ng ating mga leader, Miss Cora, kasi ito ay usapin na ng pambansang seguridad at soberanya eh. Kasi, Tsaka dyan mo talaga nakikita kung saan yung corruption. Kasi yung maleta, madaling sabihin yan, di ba? Pero yung sa utang, anong ginagawa niyo sa utang? Bakit walang mga proyekto? exactly. Tsaka yun nga po, kapag isang bansa kasi ay kontrolado ng mga dayuhang nagpapautang, nawawalan tayo ng kalayaan sa pagpapatupad ng mga polisyang pabor sa atin. Alam niyo yun, mahirapan tayo kasi control tayo, may utang tayo, we ask favors eh. Ang mga dayuhang interes ang nagdidikta sa ating ekonomiya niyan eh, Miss Cora, mahirap po yung ganyan. Oo. Ganun yung sa IMF program na 20 years tayo under the IMF program. So, ang sabi ng IMF, habang hindi nyo na babayaran yung utang, lahat ng dolyar na pumapasok sa Pilipinas, pambayad ng utang muna. Bahala na kayo maghagilap ng dolyar para sa pag-aangkat. Yeah, kaya nga, Miss Cora, sana kung talaga may malasakit ang ating mga leaders dyan sa gobyerno, sana tigilan na nila yung mga political circus dyan. Habang mga mamabatas sa Kamara at Senado ay abala sa mga investigasyon ng mga, I'm so sorry but I have to say it na walang kakwenta-kwenta. Katulad ng, impeachment is a thing but mas prioridad natin ang kumakalam na sikmura ng mamamayang Pilipino. At saka yung mga personal na awayan nila, Miss Cora, ang pambansang kaban ay unti-unting nilalaman ng interes sa utang. Yun yung nakakalungkot kasi, yun nga, uulitin natin, Miss Cora, ikaw na mismo nagsasabi,
lahat ng iyong sinasabi ay base lamang sa datos na sinasabi rin or inilalabas din ng gobyerno. Ang kagandahan lang nito ay may isang katulad ninyo po na nag-explain ng tama about this. Kasi yung iba, pag ine-explain, iba, pabor lang dun sa gobyerno. Hindi yung pangmalawakan or katotohanan. Ito ang tunay na cancer kasi. Pinipili lang nilang sasabihin nila Opo. para maging pabor sa gobyerno. At isa pa, hindi mo napansin, Cathy, kunwari yung nangyari ngayon sa school shooting, Opo, yun din po. nagre-respond lang ang ating mga legislators pagka may nangyaring masama. Cloud chaser. Kung anong issue na sisikat sila. Hindi nila i-review yung mga batas kung hanggat walang nangyayaring masama. Mm-mm. Bakit gano'n? Napaka-reactionary nila. Tapos ngayon, puro politika ang iniintindi nila. Kaya nga po sana sa 2028, sa darating na 2028 election is matuto na ang mga kababayan natin na palitan na ninyo ang ating mga leader ng mga bago, unpolluted or hindi pa influence ng mga korupsyon. Kailangan na ho natin ng mga bagong leaders kasi parang yan yung nangyari sa Biblia, sa Noah's Ark, 'di ba? Si God is kinausap niyo si Noah, nagawa ka ng barko, tapos sumakay ka doon, tapos baguhin natin lahat, di ba? Nagkaroon ng severe flood. Tapos natira lang yung mga dapat matira. So sana tayo mga kababayan is gawin natin ito sa darating na eleksyon. Nakita natin. Again, sabi ko nga, kailangan mangyari yung mga bagay na ito kasi ang Diyos kasi alam mo Pilipino, very tayo, emotional, very passionate, or very, alam mo yung mapagpatawad. Kailangan natin mahirapan, kailangan natin masaktan, kailangan nating maranasan mga bagay-bagay at makita ito para tayo ay matauhan. Kaya ang Diyos, ginawa ito lahat, pinakita sa atin yung circus sa gobyerno, sa Senado, sa Congress, para makita natin sino yung mga leader na karapat-dapat yan at sino yung mga leader na dapat natin pagkatiwalaan at makita natin, sabi ko nga, di ba, may ICI na ginawa na investigasyon tungkol sa flood control projects, pero ano nangyari? Wala. 'Di ba? Yun lang po. Yun yung lahat sabi mo nga budol. So ngayon na nakikita na nila, tandaan nila kasi maski sabihin mo na hindi natuloy yung mga blue ribbon, pero nagpe-press con yung mga sundalo. At makikita mo consistent yung sinasabi nila, Yes. hindi sila nag-iiba-iba ng kwento nila kasi malalaman mo kung nagsisinungaling ang isang tao kung paiba-iba ang kwento. So, dahil nasasabi na nila kung sino yung mga nakatanggap ng maleta, tandaan nyo na yung mga pangalan na yun, huwag nyo na iboto sa susunod. Kasi meron kayong ganong kapangyarihan na huwag nyo yung iboboto yung mga hindi karapat-dapat na iboto. Hindi, tsaka Miss Cora, halatang halata. Kasi, alam mo, like any other, dito nga lang tayo nakakita talaga ng isang pangyayari na massive corruption. Then there are people na lumabas na willing na mag-testify, risking their lives, the lives of their family, and tila na imbes na pakinggan, ay ginigipit pa. Saan ka nakakita na mayroong mga tao na willing na magsalita para malaman ng lahat kung sino ang behind dito sa korupsyon, malawakang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Iba na ngayon. And tama ka, yung pagpipigil sa Blue Ribbon Committee hearing ay isang senyales lamang. Yung kaguluhan dyan sa Senado na nakakatawa kasi sabi nila, ngayon daw at peace na ang Senate. Kasi sila na yung nakaupo. 'Di ba? Napaka-bias kasi kayo ng gulo. Hindi naman dapat magulo pero dahil ayaw nyo lang liderato ng nila former Senate President Alan Peter Cayetano is ang tawag nyo magulo. Pero pag kayo na yun nandyan, hindi na magulo. Sa katotohanan, kayo ang nanggulo kasi ayaw nyo talaga na mangyari ang tawag dito? Ang Blue Ribbon Committee hearing po. Yeah. So yun talaga ang nangyayari ngayon, di ba? There's a major cover-up scheme na I call it a grand cover-up scheme na ginagawa nila para hindi talaga malaman ng mga tao yung katotohanan. At pero kahit anong gawin nila na mag-cover up, lumilitaw kasi alam mo pag ang isang bagay ay bulok, yung amoy, hindi mo mapipigilan na lumabas yung masamang amoy, di ba? Tama po. So, yun ang nangyayari, yung masamang amoy,
nahahagip na ng mga taong bayan. So maski takpan nila ng takpan, makikita at makikita pa rin yan. At saka, Miss Cora, nakakalimutan din kasi ng mga leader natin sa ating bansa na tayo rin ang nagluklok sa kanila. So, dapat hindi nila tayo sinisindak, hindi nila tayo tinatakot dahil ang sweldong tinatanggap nila ay galing din sa gobyerno. Kahit pa sabihin nilang hindi kami tatanggap ng sweldo. Kasi ang mga Pilipino, ang mga kababayan natin, kasama tayong nagluklok sa kanilang posisyon. So, kaya may karapatan din po tayo na humingi ng kasagutan, mag-demand ng resulta at investigasyon tungkol dito. Sabi ko nga na kung ayaw nyo ng Blue Ribbon Committee hearing dyan sa Senado, gumawa tayo ng hearing ng bayan. Pakinggan natin ang mga witnesses na tayo mismo gagawa. Kasi like any other countries, 'di ba? Sabi mo nga, Miss Cora, yung iba may delikadesa at kahihiyan na out of this mga eskandalo o pagsasabuatan nila, sila na mismo nagre-resign. Dito pati bayan ng mukha Malakalyo, kahit na anong tanggal mo, bumabalik pa rin. Ganyan sila kakapal. Maski sabihan mo, mag-resign ka na, hindi yan magre-resign kasi talagang kapit-tuko sila Natakot sila na pag nag-iba yung liderato, makukulong sila. At saka sama-sama sila talaga. Nila Opo. Oo. Pero nakalimutan nila, Miss Cora, na hindi habang buhay nandyan sila. Katulad na lang ng nangyari sa tatay po ni BBM, no? Na okay, sabihin natin 20 plus years, pero iba na ho ang labanan niyan. May social media na, nakakapag-usap na ang tao. Dati kasi ang daming ways for you to na itago mo ito. Ngayon ho, naririnig na ng tao at nakikita nila talaga yung mga tunay na pangyayari. Live TV or the way they talk, the way they speak as a leader, yung kahambugan, kayabangan at pag-aabuso sa kanilang pwesto. So, yun po. Kaya ngayon, sana Miss Cora, no, maraming salamat ulit sa iyong what do you call this? Sa iyong pag-share or pagbibigay ng edukasyon sa ating mga kababayan na matutunan namin or malaman namin ang tunay na kalagayan ng ekonomiya, at maraming salamat po. Any parting words po? Baka may gusto pa po kayo mga idagdag na nakalimutan natin, Miss Cora. Sa akin lang, parang kailangan talaga ngayon magsalita na yung mga tao at tutukan nila ng gusto yung nangyayari, hindi lang sa politika kundi lalo na sa ekonomiya, kasi yung ekonomiya dyan mo mararamdaman talaga yung epekto ng ginagawang korupsyon ngayon sa ating gobyerno. At wag sila matakot magsalita kasi karapatan natin to nasa konstitusyon, yung freedom of expression. So hindi tayo dapat matakot magsalita kasi yan ang magiging paraan natin para magkaroon ng pagbabago. Maraming salamat po, Miss Cora, sa mga kababayan natin at sa mga ginigipit na politician dyan sa Kongreso at Senado. Patuloy po kayong lumaban. Katulad nga, may pahabol akong mensahe para po kay Congressman, sino to? Kinakalimutan ko na kasi yung pangalan. Congressman Sandro Marcos, sabi mo, walang iniipit, lahat may budget, patunayan mo, kasi alam na alam ko, lalo yung mga nag-no dyan sa impeachment ay walang budget. So, nasa na ang budget nila? Magandang araw po mga kababayan, at naway magkaroon tayo ng masaya kahit nahihirapan, at patuloy nating ipagdasal ang ating bayan dahil sa huli, Diyos pa rin ang mananaig at ang kabutihan ay hindi ang kabutihan ng mananaig kaysa sa kasamaan. God bless everyone and maraming salamat. Salamat ulit sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Sinearch ko siya nung naban, doon ko lang nalaman kung ano pala itong Gorbox. Parang Roblox pala ito, pero hindi ko hilig ito kahit nung bata kasi napapangitan ako sa graphics. Pero para bigyan lang ng konteksto, yung kagaya ni MJ na hindi pa nakakapaglaro nito, Yusek. Ano po ba ito at bakit natin iniuugnay ito doon sa nangyaring insidente sa Tacloban City po, Yusek? So this is an online game ho na pwedeng i-download ng mga kababayan natin, lalo-lalo ng mga kabataan. Pero ang pagkakaiba ho nito, tama ka Sir Admar, para itong Roblox. In fact, we are studying the direct relationship of the hosting of Roblox dito sa game na to. At ang pagkakaiba lang, walang restriction walang age verification. Tapos yung mga contents niya, extremely violent. Kaya thus the name Gorbox, yung mga gory na content nandito. No? So it's extreme violence, may mga sexual contents pa tayo na nakita dito. So, kaya nga pinagbawal muna natin to because not only because of yung potential na influence niya doon sa mga gumawa ng krimen na to, but also yung
danger na napopost niya na baka makapag-groom pa siya ng ibang kabataan, makapag-exploit pa siya ng ibang kabataan. Yun ang pinakadahilan po na binan muna natin temporarily until makipag-usap sa atin ang mga creators nito, ang mga organizers, owners, at siguraduhin sa atin na ligtas at gagawin nila lahat para maging ligtas itong laro to para sa mga kabataan Pilipino. Opo, Yusek, hindi rin natin may sasantabi na meron ding skeptic dito sa mga hakbang na ito. Nagdadalawang isip, ano bang connection na niyan? Anong kaibahan niyan? Meron namang sumikat dati na Counter-Strike na nakakalaro din ng mga minor de edad. Meron pang PUBG, meron pang Call of Duty at kahalintulad na maraming mga mga may violence. Meron bang scientific talaga na lumalabas? Kasi may nabasa din po ako sa kaibigan natin na si Ginoong Art Samaniego, no? Na parang nag-comment din siya na hindi pa talaga ganun kalalim ba ang pag-aaral kung may kaugnayan ba yung mga laro, hindi lang itong Gorebox, sa pagmulat ng mga bata para siya ay maging violente rin. Yusek. Tama, no, Sir Admar. At yan, tama ka. Sinabi natin sa kaibigan natin si Sir Art na wala pag-aanong pag-aaral pero nakikita natin yung influence dito sa mga kabataan to. Nabanggit mo kanina at halatang gamer ka, Sir Admar, no? Lahat ng mga larong yan, yung mga nilalaro natin ngayon, ang pagkakaiba nito dito sa Gorebox is first, there's age restriction yung content niya. So, hindi ka makakalaro nito hanggat you're at a certain age na kaya mong intindihin yung consequences at kaya mong intindihin na laro lang to. At ang second na pinakapagkakaiba nito, yung mga kasi simulation games yung binabanggit natin kanina, so parang totoong tao. Ito kasi talagang mapang-akit sa mga children kasi mukhang Lego, mukhang Roblox, di ba? So yun yung ang target audience talaga niya, tsaka target players talaga niya, yung mga minor de edad talaga, given the way the game was created and given the imagery that you see, simplified, mechanics wise, mga simple rin kaysa doon sa mga binanggit mo mga laro, Sir Admar. Opo, naalala ko nung mga bata pa tayo, Yusek, kasama si partner MJ, hindi siya exempted. Easy. Naalala ko, stricto yung mga magulang natin sa telebisyon kasi wala pang internet noon. Makakapanood ka lang ng mga pelikula, palabas sa telebisyon lang ninyo. 'Di ba? May mga channel yan na may mga movie hanggang sa umusad yon, nagkaroon ng mga internet cafes. Pero bago yon, stricto ang mga magulang. Nakikita nyo po ba na sa pag-usad ng ating teknolohiya ngayon, habang nagiging available itong mga pinipigilan dati ng mga parents natin, nakikita nyong malaking impluwensya lang ito. Hindi lang sa isang laro lamang ang pinag-uusapan natin, no? Pati sa buong internet, sa World Wide Web, sa internet, sa computer. Nakikita nyo po ba na ito yung maring dahilan ng pagbabago na ng mga attitude ng mga kabataan ngayon, Yusek? Tama, Sir Admar. At saka isa yan, kasi magkausap lang kami kanina ni Art Samaniego, no? At isa sa yan na even if we do all the government intervention, halimbawa, nagkaisa ho tayo na, etong lahat ng mga violent contents na to or itong mga games na to, i-block natin, i-restrict natin. Whatever intervention you do, hindi nawawala dapat. At even if we amend the laws, dapat hindi mawala yung pananagutan ng mga magulang at obligasyon ng mga magulang, nagabayan sila. For example, in this particular case, nung shooting sa Tacloban, pinag-uusapan natin parati yung mga bata, anong consequences ng mga bata. Pero pagbasihan natin yung batas at saka yung mga previous laws na talaga nakasuporta rin do sa pananagutan ng mga magulang, yung vicarious liability of the parents when it comes to yung mga krimen na ginawa ng mga anak. Kasi again, in this society, ang hindi natin maaalis yung pagiging magulang natin, Sir Admar, sa MJ, no? However, the technology advances, kailangan andun pa rin yung supervision, andun pa rin ang pangangalaga ng mga magulang. Opo. Kung itong juvenile justice ay sinasabing 15 years old below, walang criminal liability. Dito naman po sa marami ng mga bansa din na nag-i-implement na magkaroon din ng age limit, no, na magkaroon ng access lalo na sa social media, parang 16 ata. Nakikita niyo po ba na napapanahon na rin ito sa Pilipinas, Yusek? Well, age restriction is just parang band-aid solution sa akin, Sir Admar, ano? Kasi
etong mga contents na to, for example, iban natin ang Roblox, iban natin itong mga games na to, hindi natin nakikita yung magagandang epekto rin ng mga games na to. In fact, some are being used to pique the interest ng mga kabataan para mas madali silang turuan. Ang sinasabi siguro, yung mga age restriction na pinagbabawal sa ibang bansa, yung mga social media. Kasi baka hindi pa naiintindihan ng mga kabataan natin, pero it shouldn't be sweeping and it should undergo yung masusing pag-aaral ho. Kasi tama ho, sa Australia, sa UK, binan na yan, mga social media. Pero in a Philippine setting, ano ho ba talaga yung gusto nating hadlangan, ano yung gusto nating i-regulate na pag-uugali or yung mga consequences para i-restrict, either to restrict or malaman natin hanggang saan dapat natin hadlagan, ano yung age na appropriate for the Filipino setting na para payagan sila mag-social media. And again, I go back to the fact that it should also come with yung other responsibilities na kasi tayo mga Pilipino, family-oriented tayo, MJ, Admar, no? Kailangan natin, isaalang-alang yan pag magka-craft tayo ng laws na hindi lang, para kasi ang ginagawa natin pag nagka-craft tayo ng ganitong laws, wala nang pananagutan yung magulang kasi kailangan yung mga bata sumunod. Hindi, kailangan hindi nawawala yung gabay at patnubay ho ng mga magulang natin. Opo, Yusek, good evening sir, si MJ po ito. Sir, meron po MJ. kasing statement ang DOJ na ito rong Tacloban shooting posibleng may kaugnayan sa violent extremism. Better way of influencing the kids nowadays is through the use of social media. May na-monitor po ba kayo sir sa CICC na ganitong angulo? Matagal na ho nating sinasabi yan, Sir MJ. In fact, nung sinatry nating iban ho yung larong Roblox, ang dami nating criticism na natanggap. Pero the writings were on the wall. Ito yung pinoprevent natin eh. Kasi tandaan natin bakit natin sinubukang i-block yung Roblox nung umpisa. Kasi may nahuling mga bata na nagpaplano ng school shooting din at ang ginagamit nila or ginagamit nilang simulation doon is Roblox. Now comes yung piniprevent natin na itong ganitong laro, talagang itong mga games na to, itong mga social media platforms na to, if they are not strictly regulated, magiging avenue talaga sila for ang tiyatawag natin dyan, grooming yung training, tsaka indoctrination ng mga kabataan natin. At tama yung DOJ, nakita na natin yan before, and ngayon it's very manifest na nakita yung isang bata nakasuot ng t-shirt ng fan club ng mga mass murderers, mga school shooters. So, again, without proper regulation and without proper laws to regulate, and siguro, let's address the elephant in the room, MJ, Admar, no? Ang pinakamahalagang law siguro natin dito is to gain jurisdiction over these platforms. Kasi kahit anong batas ang i-create natin ngayon, kahit magdikta ang Korte Suprema natin ngayon, maglabas sila ng ruling, kanino natin i-implement? Wala naman yung mga social media platforms dito. Wala naman yung mga gaming platforms na yan dito. Tama. Kasi marami kasing nagsasabi rin na marami daw mga group chats, marami daw mga Facebook groups na involved itong mga kabataan. Minsan, may mga task pa, Yusek. For example, may mga tasking sila na everyday, meron kang gagawin na ganito. Ng mga gamified na mga larong to, tsaka yung mga group chats na to. So, ang nakakatakot dito, Sir Admar, Sir MJ, no, itong mga group chats na to, nai-infiltrate not only by terrorists, but yung mga predators natin, at saka yung mga talagang gustong manamantala doon sa ating mga kababayan. Opo, sir, yung mga social media companies na may Office of Philippines, Facebook lang ba? Yung Meta lang ba? O ano po yung monitoring nyo? So, to be candid and to be honest, MJ, may opisina sila dito for marketing. At kaibigan natin yung mga nandyan sa mga offices na yan, nandyan sila for marketing. Pero again, if you try na servant sila na subpoena, servant sila ng mga processes ng korte nila, ipapadala pa nila yan sa Singapore, ipapadala pa nila yan sa US because they don't have a branch office here. Oh, so it's a tedious process pala, Yusek, ano? Oo, at saka yan, dyan pumapasok yung ine-exploit din ng kung yung mga kabataan, ine-exploit yung, naturuan sila paano exploit. Kasi hindi ako naniniwala na natutunan nila on their own yan eh. Tinuruan niya mga yan eh. There's a certain group chat na, kaya nga, sabi ko nga, yung angulo ng DOJ, it's more plausible than not kasi don't dinidiscuss ano yung mga pwede nating ilusot pag ginawa natin itong kriminal to. So, even itong mga kriminal na to, yung mga in-explore din naman nila yung tiyatawag natin jurisdictional challenge.
For example, yung mga scammers, yung mga nambibiktima sa ating mga kababayan, hindi naman nandito sa Pilipinas eh. Ini-scam tayo ng mga taga-ibang bansa eh. Yung mga text messages na nakuha natin, yung mga scam sites na nakuha natin. Then, in the same way, pag may nahuli tayong scam site dito sa Pilipinas, wala nagre-reklamo kasi mga binibiktima nila nandun sa ibang bansa. Again, this is something that we have to address kasi sa mundo ho ng cybercrime, borderless. But our laws are still territorial. Correct. At speaking of mga scam, Yusek, ano bang mga namomonitor po ninyo ngayon na mga latest na mga scam na nakapambibiktima po ng maraming Pilipino? Yung latest, sir. So, dalawa ang binamataan natin na medyo lumalaganap ngayon eh. One is yung commercial scams, yung mga shopping scams kasi nga pasukan. Gusto ng mga kababayan natin makatagpid. Tapos naman yung isa naman, yung investment scam para naman sa mga naghahanap ng mga kababayan natin na extra income para suportahan yung pag-aaral ng mga kabataan din natin. So these are the two things that minomonitor natin. Siyempre hindi nawawala yung mga online lending scams na yan. So constantly nakaka-receive tayo ng mga reports at saka mga complaints tungkol sa doon sa mga cybercrimes na yan. Yusek, si Admar Polet, balikan ko lang yung issue Yes, po Admar. doon sa mga nasa online, no? Hindi ba natin sila pwede maobliga din na maya't maya dapat meron din silang mga info dissemination kaugnay sa tamang treatment, sa paggamit nitong certain mga application o mga games na ito na kumbaga meron kasi libre naman siguro yan. Pwede naman nila, halimbawa, kahit sa social media sites nga, paglaanan nila ng for public service na lang din nila para maiwasan ito pong mga ganito po. Kasi minsan, pwede namang maagapan yung maaring maidulot niyan kung may sapat na information din na makatutulong sa mga tao. Tama ho, Sir Edmar, ano? At isa sa pinakamagandang na ipunto natin ngayon is hindi ho solely responsibilidad ng platform, solely responsibilidad ng gobyerno, solely responsibilidad ng mga magulang. Kailangan sama, it's a shared responsibility by all at sama-sama dapat natin tutugunan na kailangan yung mga platforms na yan should also share in the burden of educating hindi lang yung mga magulang but even yung mga users nila on how to use the internet, yung internet safety natin, on how to properly use yung decorum, tsaka yung manners sa internet natin. Tapos at the same time, turuan yung mga magulang paano i-monitor yung mga anak nila. At the same time, turuan ho tayo na mga regulators na nasa pamahalaan on how we can hasten the process pag may nakikita tayong online harms at paano, actually ginawa na natin yan kasi nakipagtulungan tayo. First andyan ho ang Meta, seminar na tayo doon sa community standards nila, susunod na ho ang TikTok. So inaaral natin yan and hopefully they reciprocate na maglaan sila ng mga spaces, maglaan sila ng advertisement para naman ho doon sa mga yung educational campaigns natin. At kanina ho, nag-usap na ho si Secretary Henry Aguda ng DICT at saka si Secretary Sani Angara ng DepEd. Siguro napapanahon ng diskusyon na isama na sa curriculum itong online safety na to. Pero napapansin ko dito sa mga social media sites sa Yusek, halimbawa may mga balita, pero tinatag nila as dangerous daw, nagpo-promote daw yung paghahatid ng balita, paghahatid ng information patungkol nga dito sa ganitong shooting incident. Di ko lang alam kung saan sila mas stricto. Doon ba sa maghatid ng balita or doon sa mga napagkukunan ng mga source ng mga kabataan, Yusek? Admar, ang mahirap kasi dito, hindi pa ganun ka-develop yung tinatawag nating cognitive tsaka yung AI, yung agentic AI natin na gumagawa ng task na to. Kasi tama naman, Admar, parang pag halimbawa iaasa mo na mano-mano itong mga to, isipin mo lahat ng mga tao babasa. Ilang tao kinakailangan para magbasa ng mga post at magbigay ng opinion nila. So, ang ginagawa nila, pinapasok nila yung parameters. And sometimes, yun nga, tama ka naman, na-experience din namin to at na may mga nagre-reclam sa amin. Yung mga legitimate news outlets natin, parang nagkakaroon ng mga flagging ng mga social media sites because sabi nila it's dangerous content kasi nga, ang binabalita nyo, yung nangyari, which is yung source talaga ng dangerous content. For example, binalitaan nyo itong shooting na to, tinitilit ng AI as if kayo ang source ng shooting, hindi yung nung source na sinasite natin. Yun nga po, di ko lang alam, baka ito, napag-uusapan natin, baka isama na naman nila sa
pag-flag. Pero siguro, Yusek, paalala nyo na lamang po sa lahat po ng mga stakeholders dito kasi hindi lang din naman mga kabataan ang may role dito po sa usaping ito, higit sa lahat yung mga magulang na gagawa-gawa ng mga bata pero ayaw din naman gabayan yung kanilang mga anak. Tama po, Sir Admar. No? Tsaka may narinig akong interesting na comment dyan. Sa panahon ngayon, ginagawa na nating yaya yung mga gadgets natin, yung mga cellphones natin, yung mga tablets natin, which shouldn't be the case. Hindi ho dapat nawawala yung obligasyon at responsibilidad natin bilang magulang na gabayan ng ating mga anak. And if laws are created later on or we retain yung mga existing laws natin, tandaan natin may provision dyan sa mga batas na yan. Yung responsibilidad ng mga batang gagawa ng krimen pwedeng ipasa sa mga magulang. So, kailangan nating tandaan ho yan. At kung sakasakali naman ho, at binukas na ho ng CICC, yung ating hotline 1326, na hindi lang basta pag sumbungan ng mga complaints, but pwede na rin kayo mag-report dyan pag may nakikita kayong violent contents, harmful contents sa internet, para take down kagad natin yan at maalis natin yan at mapanatiling ligtas at kaaya-aya ang ating internet space. Yusek, dagang salamat. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa uulitin. Ingat po kayo. Thank you, sir. Maraming salamat, Admar, MJ. Salamat po ulit.